Governor, ito na po. Wala daw pong provincial treasurer dahilan para hindi makasweldo ang ating mga kawani ng pamahalaan. Gayon din naapektuhan ang financial service ng Kapitolyo. Tama, Ano tama. po ang bagong update dito, Governor? Ganito yan, Mr. Myong. Tingnan ko lang itong ano. Kasi meron na tayong ano eh. So habang tinitingnan po ni Governor yung, actually napakita nyo na sa akin, Governor, Yun. kanina. Oo, nakita mo na yan, di ba? Opo, opo. Na meron na tayong, ganito nangyari dyan, Mr. Myong. Noong January, sumulat sa akin si Treasurer Emery. Na sabi niya, Governor, ako po ay hanggang February 6 na lamang. So right then and there, nung nagsabi siya ng February 6, I think second week or what, ng January, sumulat na kami kay Secretary Frederick Go na kailangan namin ng kapalit. Papalit kay, at meron na kaming binigay. Pinili na nga namin nga doon si Mr. Richard Mansalapos. Alam mo, ang pagkukulang natin dyan, hindi ko naman alam na ang pag-process pala ng treasurer ay inaabot ng buwan-buwan or minsan nga sabi nga, swerte ka. Kasi yan, minsan naabot yan ng 3 buwan. Imagine, okay na nangyayari sa ibang lugar na nagtatlong sapagkat meron po silang assistant treasurer. Ang masakit dito sa atin sa Marinduque, ginawa mo tayong second class, wala kang assistant treasurer. So nabuglaga tayo dyan na akala ko lang, smooth naman, wala akong nagiging na-experience na although nadidelay sila, kagaya ng Pasko, kasi nagsarado ng libro, may rason. At ang sinabi sa akin ni Emery, Governor, ako po man din ay nagpahayag na sa inyo ng pang November or something. Sabi ko, my God, Emery, kung maalala ko na yan, sa dami ng ano natin, kung gano'n lang yung casual, ay, yung ako'y pupunta sa Maynila sa isang linggo, parang gano'n lang eh. Gano'n ang dating eh. Kaya ang naging sample ko dyan na, sabi ko, dapat lahat ng i-communicate ninyo na may impact sa atin ay nakasulat. Banggitin ko na rin, kamukha nung nangyari kay Miss Anna Marie, yung ating accountant. Nepomuceno. Sumulat siya na siya ay retire na. Di ba? Ay, nung pagkatanggap ko ng sulat niya, binigay ko sa civil service. So, nakalagak doon. Bandang huli, nagbago ng isip si Anna Marie, gustong bumalik. Too late kasi nasa civil service siya. Kaya tuloy-tuloy sa kanya. Yun ang sinasabi ko na kailangan may actionable document. At nung napupuno ka nga dito sa mga magre-retire na mga chief of officers natin, maaga pa lang, lalong-lalo kung kayo walang succession plan, walang nakatutok na papalit sa inyo, ay magpahiwating na kayo kung sino yung gusto nyong i-rekomenda. Di ba kasi ikaw ang chief of office eh. Halimbawa, meron kang 3-4 na tao dyan, ay Governor, i-recommenda ko si Myong kasi magaling po yan, o si Juana, o si Pedro. Walang ganun eh. Kaya we have to fix the system. Ayusin natin na magkameron ng succession plan dyan, yung mga assistant. Tingnan mo. Alam mo, halos lahat walang assistant. Di ba? Bilangin mo, ano mo na, walang succession plan. Kaya ito na po yung ito yung natanggap ko na si Mr. Richard, di ba? Yung binigay na sulat, sinagot na si Frederick ang nakasulat niya na meron tayong treasurero na makakapirma na doon sa checking. Ayan, malinaw so, na yan. officially, kailan po official magpa-function? Hindi, ito na. Kailan po yun? Anong araw po yan? Ito sa kanya is ito, the incumbent administrative officer 3, Cashier 2 of the province of Marinduque is hereby designated as acting provincial treasurer of the province of Marinduque. Effective upon date hereof. Kung ano yung date dito, di ba? An actual assumption to position. So pag nung isang araw, pinaano ko na sa Land Bank para yung mga signatory, yun, pinasok na. Update. Baka Monday may pasok. So within the week, tatakbo na yan. In short ho ba, Governor, with that document ho and having Mr. Richard Mansalapos as acting treasurer of the province, ay makakasweldo na ang ating mga kawani na naghihintay sa kanilang sweldo. Definitely, makakasweldo na sila. So, ibig sabihin, hindi naman ho nagkulang si Miss Emery kasi pinaalam na po sa inyo na bago matapos yung kanyang extension na daw period ho yun ay pinaalam sa inyo. Kanya lang hindi nakapag-follow up. Hindi naka-official. Okay. At nung pinaalam niya, nung nagbigay siya ng sulat, January na eh. Tapos na.
Malapit na matapos. Isang buwan, ako ba, yung malalaman ko ba na lintok ang proseso pala ito, inaabot ng buwan? Oo. At galing sa Department of Finance. Dapat siya ang nakakaalam nun kasi nandyan siya sa opisina na yan eh. Siya ang dapat nagsabi sa akin, Gob, agapan mo po ito sapagkat ito Hindi po po yung basta. matagal pong imagine, anong purpose niya? Kaya sabi nga ako, meron din akong ano sa kanya eh. Binigay mo sa akin yung official communication mo, January na. Aalis ka, 30 days. Wala kang 3 linggo na lang eh. Diba? Or basta gano'n, mga 1 buwan o 3 linggo na lang. Ikaw yung nandyan. Ikaw yung nakakaalam ng proseso ng DGLF. Diba? Ikaw ang nakakaalam paano tumatakbo yan. Tapos paalam mo sa'yo, halimbawa yung bagong pasok ka. Sige, okay, sige, hihingan kita ng kapalit. Hindi ko naman alam. Ikaw, alam mo ba na inaabot ng buwan-buwan yung lintok na yan bago magpalit? Siyempre, sino ngayon na may kasalanan? I accept, hindi ko alam. Hindi ko alam na yun ang proseso niya. Mas malaki yun sa kanyang responsibilidad kasi siya yung nandyan na for so many years. Siya na yung na-extend ng 2 beses eh. So siya rin ang nakakaalam kung gaano kabilis ang extension, ang proseso. Okay.